Hello. Check. Yan. Purihin po ang Diyos sa bawat kaluluwang naririto. Salamat, tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa buwan ng Mayo. Sabi nga ng mga nauna sa atin, Mayo kung madayon, Mayo kung hindi. Pero salamat po sapagkat naitawid natin ang 2026 at tayo po'y nasa kalahating bahagi na. Salamat sa mga UFY sa inyo pong pakikiisa sa gawain ng Diyos. Katulad po ng sinabi ng aking may bahay, sa lahat po ng naging katuwang upang maiayos ang ating gawain, ang Diyos po ang magbalik nito sa inyo. At bukas ay nahaharap tayo sa panibagong labanan sapagkat yung ating mga kabataan ay babiyahe patungo ng sablayan. At kami naman po ay hati, labanan din sapagkat araw ng Miyerkules ay babiyahe naman kami papunta ng Semerara. Meron din po kaming misyon na kailangang ganapin at gampanan. Subalit salamat, ako'y naniniwala na tayo po ay patuloy na lalapit at tutulong sa pananalangin. Kaya ngayong umaga sa inyo pong mga Biblia, inaanyayahan ko na atin pong buksan ang aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 6, 2 Kings chapter 6, verses 1 to 7. Ito po ay kwento patungkol sa nabanggit kong topic dati, patungkol sa pagpapaalagad, patungkol sa salitang alagad. Subalit, kukunin natin ang kwento sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan sapagkat mayroong napakagandang aral at napakalinaw pong halimbawa kung paano isasagawa ang pagpapagamit ng buhay sa pamamagitan po ng sistemang inilatag ng Diyos. Discipleship is not only present in the New Testament. In fact, it started all the way from the Old. Kaya itong kwentong ito ay isa lamang sa malinaw na pagpapakita kung paano tayong magpapahubog ng buhay. Let's open our Bibles, 2 Kings 6, 1 to 7. Now the sons of the prophets said to Elijah, "See, the place where we dwell under your charge is too small for us. Let us go to the Jordan, and each of us get there a log, and let us make a place for us to dwell there." And he answered, "Go." Then one of them said, "Be pleased to go with your servants." And he answered, "I will go." So he went with them. And when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was felling a log, his axe head fell into the water, and he cried out, "Alas, my master!" It was borrowed. Then the man of God said, "Where did it fall?" When he showed him the place, he cut off a stick and threw it in the place and made the iron float. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Lord, sa pag-aaral na aming gagawin, minsan pa hinihiling namin ang pagsama ng iyong kapangyarihan. Maintindihan ang mga dakilang katotohanan patungkol sa salitang pagpapaalagad. Sa pagkatunay nga, ang misyon ay magiging makatotohanan, magiging totoo, at magiging pagpapala sa amin kung kami muna ay magpapasakop sa prosesong ito. Salamat po sa kapangyarihan mo na sasama sa amin as we go along with this study. Sa iyo ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay kwento sa buhay ni Eliseo. Alam po natin na ang kapangyarihan ng Diyos na sumama sa kanya ay doble doon sa kapangyarihan na meron si Elias. Sapagkat katulad po ng panalangin ni Eliseo, ang tanging hiling ko sa iyo, aking mahal na guro, Panginoon or guro, ay magganap sa akin ng ikadalawang bahagi
ang naging pagsama ng Diyos sa iyo. Pero ano po ang tugon ni Elias? Mabigat ang iyong hinihingi, sapagkat ikalawang bahagi. Kung ang pabor ng Diyos kay Elias ay 100%, 200 yung hinihingi ni Eliseo. Kung ang sweldo mo araw-araw ay 1,000, ang hinihingi ng alagad ay 2,000. Doble nung kanyang parte. Pero anong sabi ng anak ng Diyos, ng lingkod ng Diyos na ito? Mabigat ang iyong hinihingi, pero kung ako ay makikita mo habang ako'y kinukuha, magaganap ang iyong panalangin. So, sa istorang yaon, ito po'y bago maganap yung chapter na ito. Sa kwentong yaon ay makikita natin na ang relationship ng pastor at ng kaniyang katuwang sa paglilingkod ay close. There is that intimate relationship. Sapagkat kukunin na si Elias, pero kinakailangang masumpungan, kinakailangang eyewitness si Eliseo ng mangyayaring pagbabago at magaganap sa buhay ni Elias. Kukunin po siya ng Diyos. Hindi siya mamamatay. Kukunin siya ng Diyos. Kaya, ang sabi ni Elias, kinakailangang makita mo ako. Kinakailangang naroroon ka. So, napakalinaw mga kapatid, ang tunay na alagad, laging naririyan. Present. Dahil yung request niya, mangyari yung 200% ng anointing, ng kapangyarihan na meron si Elias, dapat mangyari sa kanya. But, iisa lang po ang kondisyon. Kung naroroon ka, kung makikita mo, pag ako'y kinuha, mangyayari ang iyong kahilingan. So, dapat laging present. Kaya nga yung pinagmula ng salitang alagad, yung salitang matetes. Ito po ay salitang Griego, ito yung omega siya, pero T ang basa, matetes. Hindi ko na po maisa-isa yan dahil hirap na hirap din ako doon sa Greek nung ako po ay nasa BTH. Hirap na hirap ako sa Greek. Pero ito po ay, kung ating isasalin, ay salitang matetes. Na ang salin sa Filipino ay alagad. Ang salin sa English is disciple. Mga kapatid, pagpapaalagad, pagpapahubog ng buhay, pagpapasakop, ito po ay hindi choice. Hindi pa gusto-gusto. Ang pagiging alagad o ang pagiging matapat na kapatiran, ang pagiging matapat na mananampalataya ay hindi po pa gusto-gusto lang. Hindi ito pinili. Sa totoo lamang po, ito ay atas, ito ay utos ng Diyos. Ang pagiging alagad at ang pag-aalagad at ang pagpapaalagad ay utos ng Diyos. Ang proseso ng Biblia, ang proseso ng banal na kasulatan, mula nung tayo'y tumanggap at kumilala, kinakailangan merong pagbabago para sa kabutihan. Hindi po sang-ayon ng banal na kasulatan na nung tayo'y makakilala, the same yesterday and today and forever ay mananatili tayo sa ating kalagayan. At mas masakit minsan, mas paatras. Yung paglago ay paatras. Discipleship is a choice. Discipleship is not a choice, but a command. Go ye, therefore, and teach all nations. The word matetes also means to teach. Pagtuturo, pagpapasakop, pagpapahubog. Magaganap ang pag-uhubog kung tayo ay magpapasakop. Hindi po pwedeng papasok tayo sa school ng Lunes, absent na tayo ng Martes hanggang Biyernes. Pwede ba yun sa mga teachers natin dito? Anong grade yung ibibigay natin sa estudyante? Kung Lunes, Miyerkules, Biyernes lang tayo papasok kalahating araw pa. Parang si Zion. Pag pumasok siya ng Lunes, hindi na alam kung papasok pa siya ng Martes. Pero salamat kay Lord, ayun, nagsasummer siya ngayon.
Kinakailangang makumpleto, makompensate yung mga absences. Kaya nga po, sa school, masyado tayong naghahabol na makumpleto yung mga requirements set by the institution, so us by the teachers. Pero nakakaligtaan natin, sa loob ng iglesia, ang pagpapahubog ng buhay ay nangangailangan ng tunay na commitment. It is a call. It is a challenge. It is not just yung tutugon lang tayo because we just wanted na makita nung ating katabi na tayo talaga'y tumutugon. But it is a commitment. Present lang tayo dahil may camping bukas. Yeah. Di ba? Makikita ko na naman. Yeah. Nasa truck pa lang. Yung sasakyan natin bukas, truck. Baka nasa truck pa lang tayo, panay ng kaway natin. Hey, I'm here. Hawak ko ang truck. Matetes. It does not simply mean student. Hindi lamang po estudyante. Hindi lamang po member. Ang tunay na kahulugan ng salitang disciple, alagad, ay hindi lamang po member eh. Ang tunay na kahulugan ay taga-sunod. Taga-sunod. Pag sinabing taga-sunod, nag-aaral. At meron siyang hangarin, merong goal. Meron siyang nais na marating. At nung kapanahunan po ni Jesus, sa kanilang kultura, ang mga guro ay tinatawag na rabay. Yung mga teachers. Hindi lamang pumapasok yung mga estudyante ng isang beses, isang linggo. Ang proseso nung kapanahunan ni Jesus, ang pagpapaalagad, ang estudyante or ang alagad ay iiwanan yung kanyang pamilya. Titira siya doon sa kung saan siya mag-aaral. Kinakailangan kasama niya yung kanyang rabay 24/7. Kaya nga pansinin natin, nung si Jesus, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Hindi po yun pumapasok lang ng Lunes at uuwi na ng 5:00. Nung tinawag ni Jesus yung kanyang mga tagasunod, lahat sila naging kasama niya 24/7. Sapagkat kinakailangang maibahagi ni Jesus kung ano yung meron siya. Impartation of life through association. Hindi po pa aso-aso lang. Talagang kinakailangan, they were closely associated. Lagi silang magkasama. Lagi silang magkaugnay upang higit na maintindihan kung ano yung ibinabahaging buhay. Yung goal ng rabay ay hindi lamang para magturo. Yung goal ni Jesus ay hindi lamang para maturuan sila kung paanong gawing alak yung tubig. Hindi lamang para buhayin yung patay. Hindi lamang para gumaling yung may sakit. Ang goal ni Jesus ay maging kawangis niya yung kanyang mga alagad. Hindi po limitado. Holistic yung approach ng salitang discipleship. Kaya nga po, total commitment. Buong-buo, yung kompleto. Hindi tayo alagad kapag Lunes lang or hindi tayo alagad pag Linggo lang. Mula Lunes hanggang Linggo, dapat tayo ay tunay na alagad. Hindi lamang kapag may fellowship tayo alagad. Hindi lamang pag may camping tayo alagad. Naalala ko yung mga bata, tapos na yung camping, araw-araw pa sila nagpa-practice eh. Tuwing hapon kung napansin nyo, ano yung tugtog nila? Yung Bisaya. Takot na yung mga demonyo dyan eh. Paano? Mula umaga, sayaw na. Kaya ngayon, wala nang mga pakalat-kalat na demonyo dyan eh. Araw-arawin baga naman ni Doming eh. Araw-araw na. Ay pero kung ang naririnig diyan sa baba ay, papasukin mo na! Di ba?
Mabuti na lang, inaraw-araw ni Doming. Sayaw na. Narindi yung mga demonyo, no? And the text that we have read is one of the most unusual miracle. Napaka-unusual ng miracle na yon. Sapagkat, imagine, talim ng palakol, lulutang. Pero sa himalang ito, ay atin pong makikita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Balikan po natin yung talata na ating binasa kanina. Now the sons of the prophets said to Elisha. Sons of the prophets, sila po yung magkakasama. Si Eliseo bilang kanilang guro, kasama yung kanyang mga tinuturuan. Ano po ang mapapansin natin dito? Hindi si Eliseo ang nagsalita rito, kundi yung kanyang mga alagad. Ano pong sabi? Nakita. Nakikita ba ninyo the place where we dwell? From here, we can see the concern of the disciple. Yung disciple, yung alagad, yung miyembro, yung mananampalataya, nakita niya na yung kanilang lugar na pinagtitipunan ay sobrang maliit na para sa kanila. Kaya nga nung mga araw, nung nasa baba pa, ang sabi ng pastor, sabi ni Pastor King, sikip na tayo rito. Kahit tuwing kami naiimbitahan. Ako mismo nagsasabi, sikip na po, pastor, sikip na. Kaya nga, nagkaroon ng pananaw na maitayo, luag. Maluwag na yung ating gawa, yung ating lugar na pinagkakatipunan. Malaki na yung lugar na pinagkakatipunan. Nung kapanahunan ni Eliseo, nakita rin ng kanyang alagad, pastor, maliit na yung ating pinagkakatipunan. Yan yung common place. Yan yung area kung saan sila nag-aaral. Yan yung setup kasi talaga ng iglesia, sama-sama sila sa loob ng lugar pag pinagkakatipunan. Kaya ang tunay na mananampalataya, wala yan sa bahay pag-araw ng linggo. Ang tunay na mananampalataya, wala yan sa plaza. Ang tunay na mananampalataya, wala yan sa bailihan. Ang mananampalataya, nasa iglesia yan, nagpupuri kasama ng kanyang mga kapwa mananampalataya. Yan yung setup even in the Old Testament. Ay, pastor, minsan lang naman ang piyesta. Mayuhan ngayon, pastor. This story shows the concern of the disciple doon sa welfare ng kabuuan ng iglesia. Concern. Hindi po reklamo. Pansinin po ninyo, ha? Kausap niya yung kanyang mga kasama. Pati si Eliseo, kausap niya yan. The place where we dwell. Anong sabi? Maliit na yung lugar na pinagkakatipunan. Pansinin po natin yung the way the disciple presented the concern. Hindi nagreklamo yung alagad. Aroy, pastor, kasikip-sikip naman ang simbahan na to. Pastor, kaliit-liit ng simbahan na to. Pastor, kainit-init naman ang simbahan na to. No. Hindi reklamo yung sinabi ng alagad. Hindi reklamo. Ang sinabi ng alagad ay maliit na yung lugar. And that shows concern. That shows empathy. Yung desire na maging conveniente sila. Meron silang gagawin. Ang masakit, nakita yung kondisyon ng simbahan. Nung makita yung kondisyon ng simbahan, anong klase naman to? Anong klase naman pastor yan? Anong klase naman yung mga konseho dito? Anong klase naman yung mga lahat na pinuna? Mga kapatid, the challenge bilang pagtugon sa pag-aalagad at pagpapasakop ng buhay, be part of the solution. Maging bahagi tayo ng solusyon. Yung nakita dito nung alagad, sinabi niya,
Instead na maging pabigat, anong sinabi niya in verse 2? Let us go. Lumakad tayo. Nakita nung alagad masikip yung simbahan, anong sabi niya? Let us go to the Jordan. Pumunta tayo ng Jordan. Kukuha tayo roon ng kahoy. At gagawa tayo ng lugar doon kung saan tayo sama-samang magtitipon. Lahat tayo. Let us. Hindi po sinabing, you will. Pastor, pumunta ka ng Jordan. Hindi rin sinabing, ikaw. Ang sinabi po, let us go. Kaisahan. Lahat tayo. Ito pa matindi. Hindi pupunta roon para lang magkape. Hindi rin sinabing pupunta roon para post. Di ba? Picture. Hindi. Each of us, bawat isa, kukuha ng kahoy. Merong participation ang bawat isa. Hindi magpapabigat, hindi pupunta roon, magpuposing-posing lang, kakain ng mangga na matamis habang nagkakape. No. Each of us get there along. May participation, may bahaging gagampanan, may tungkulin. Bawat isa may gampanin. Walang excuse. Pastor, piang na ako, pastor. Kapatid, pag natuluyan ka, imagine yung lakad mo. Ako. Dahil nakita ng alagad yung pangangailangan ng iglesia, yung pastor, ang sabi niya, positive din, then go. Sama rin. Kaya nga, yung kasunod na talata, then one of them said, be pleased to go with your servants. Pastor, mas maganda kung kasama ka namin. Ano po ang sagot ng pastor? Dahil para sa paghuhubog ng buhay, ang sabi ng pastor, I will go. Pero kung ako yan, magsasama talaga ako. Magdadala pa nga ako ng termos. Magdadala pa ako ng 3-in-1. Magdadala pa ako ng purong kape. Para habang nagpuputol ng mga kailangang putulin, nagkakape. Parang si Nehemias, yung isa ay nagbabantay, hawak-hawak yung mga sibat at mga pananggalang, pero yung isang kamay naghahalo ng semento upang maitayo yung muog ng Jerusalem. Ang maganda po rito, anuman ang sitwasyon ng buhay, kaakibat at laging kasama sa paglilingkod at pagmiministeryo. Hindi pwedeng nakatago yung pastor, sige, kaya nyo na yan. Hindi, kasama ang pastor. So he went with them. At nung marating nila yung lugar ng Jordan, hindi po sila nagpiknik doon. Pagdating nila sa Jordan, hindi sila nagpunta doon para mag-picture taking lang. Hindi para mag-swimming, knowing Jordan, napakagandang ilog nito. Pumunta sila roon para magsakripisyo, para magtrabaho, para ganapin, para mapaayos yung lugar na pinagkakatipunan. Ang masakit po kasi kaya sikip na sila doon. Siguro, sumama yung mga kapatiran doon. Ano po yung kanilang ginawa? Pumutol sila ng kahoy. Nagtrabaho yung mga kapatiran. Sumama sila para putulin yung mga kailangan sa simbahan. Bakit? Nahihiya na kasi yung mga alagad na tuwing anniversary, sikip. Tuwing Thanksgiving, sikip. Anong ibig sabihin? Pag may lamunan, paspas. Pag pasting aragid, gabot. Pag Thanksgiving, alas 7 pa lang, nakapila na, MRT, LRT. May plato pa. Apaw ang church. Postura, nakapicture pa, present. Naghanap pa ng nung ganun, anong tawag doon? Yung ganun. Yung present, yung ganun. Yung nilalagyan ng...
Oh, biometrics? Pastor, para present talaga. Walang biometrics sa simbahan, kapatid. All out ang mga ngiti. Nasa kalsada pa lang, Pastor, nandito na kami. Pero pag prayer meeting, pag don't watch, at habang sila ay nagpuputol ng kahoy, yung talim ng palakol, nahulog sa tubig. Sumigaw yung isang alagad, alas! Pag sinabi pong alas, hindi yan dos, hindi tres, dahil hindi naman pupusoy dos yung pinag-uusapan natin, hindi naman tong it's. Alas! Gulat. Panginoon, ito'y hiram. Ito'y hiram. Makikita natin dito na yung mga alagad na kasama doon sa gawain, nagtatrabaho. Hindi sila pabigat. Hindi pabigat. Hindi sila dalahin. Naroroon sila para magtrabaho. At dahil nga sa pagtatrabaho, ito pinuputol nila yung mga kahoy. Kaya lang, sadyang may mga pagkakataon na kahit tayo'y nagtatrabaho, kahit tayo'y gumaganap ng kalooban ng Diyos, hindi talaga mawala yung mga hamon ng buhay. Hindi mawala yung mga pagkakataon na tayo'y nahaharap sa mabigat na suliranin. Kapatid, kabahagi kasi yun. Kabahagi ng paglilingkod ang mga hinahayaan ng Diyos na maganap. Hindi para sirain yung ating focus. Hindi para sirain yung ating pananaw. Hindi para sirain yung ating sipag at yung ating dedication. No! Nangyayari at hinahayaan ng Diyos ang mga bagay na yun upang makita ang kaniyang kapangyarihan na kaya niyang baguhin yung ating sitwasyon. Sabi nga kanina ni kapatid ng Epoy, salamat daw sa mga unexpected blessings. Ang hinihintay ko nga mag-park dyan, biyos na. Sabi ko, uy, kaya lang, NMAX pa eh. Anyway, kasunod yan. Ang masakit pa nito, meron pong kompromiso. Hiram lang! Hiram lang yung palakol! Pero, sa mga ganitong sitwasyon, ano yung ipinakita ng alagad? Ano yung ipinakita ng alagad? Nung dumating po yung problema, nung dumating yung sitwasyon, yung alagad po ay hindi nagreklamo. Yung alagad ay hindi tumigil sa paglilingkod. Yung alagad ay hindi bumitaw sa pagiging mananampalataya. Hindi bumitaw. Ano ang kanyang unang-unang ginawa? Recognition of God's power. Merong pagkukulang. Sabi niya, alas, my master, it was borrowed. He recognized that kailangan niya ng intervention ng Diyos. Sa pagharap sa mga problema, there are instances hindi natin kaya. Kailangan talaga natin ng pagsama ng Diyos. Kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. Sapagkat minsan, punong-puno tayo ng kagalakan, linggo, tuwang-tuwa tayo, nag-enjoy tayo, napalakas tayo, nahamon tayo sa presensya ng Diyos. Pero Lunes, yung joy nawawala. Dahil sa pag-gising mo pa lang, takbuhan na yung mga running ambasador, bago may maririnig ka pang mga speakers dyan, bago may maririnig ka pang mga hindi mga radio stations sa mga static, bago marami pang dumarating dyan na, Parcel! Parcel! Alas 5 pa lang, Parcel! Parcel! Yung galak nawawala. Yung passion sa paglilingkod napapalitan ng bagabag. Yung panalangin, sarip na manalangin, Mama, baon ko. Ma, yung Gcash. Ma, yung home credit. Yung pag-asa, nawawala. Yung pagiging matatag na mananampalataya, nawawala. Hindi naman dahil sa naging makasalanan tayo. Hindi naman dahil sa nag-commit tayo ng pagkakasala. No! Hindi. Dahil nung makita natin dun sa sitwasyon, yung alagad, kasamang nagpuputol ng kahoy, pero dumating yung sitwasyon. Dumating yung circumstansya na hindi niya kagustuhan. Kasama niya pa nga yung alaga, yung kanilang pastor nung mangyari yung
sitwasyon na yon. Ibig sabihin, maging ang mga matapat na mananampalataya ay nakakaranas talaga ng kawalan. Yung matapat na mananampalataya ay nakakaranas ng mga discouragements, nakakaranas ng mga challenges na hirap tayong pagtagumpayan. At totoo po yun. Kaya nga sa aklat ng Santiago, mas magalak pag nahaharap sa mga mabibigat na mga pagsusubok. The disciple recognized that he need God's intervention. And then in verse 6, then the man of God said, naroroon, presente yung anak ng Diyos. Presente yung kanilang pastor. Where did it fall? Nasaan? Saan nahulog? So kumuha siya ipinakita nung alagad kung saan nahulog yung ulo yung talim, yung ulo ng palakol or talim ng palakol. Pumutol siya ng kahoy at itinapon niya doon sa lugar kung saan nahulog yung ulo ng palakol. At ano pong nangyari? Lumutang yung ulo ng palakol. Bakal yun, kapatid, pero lumutang yun sa tubig. Hindi dahil may magnet sila. Hindi dahil may magic yung pastor. Hindi dahil may magic si Eliseo. Hindi dahil nagbulong-bulong siya doon. Tungkut. No! Lumutang ang palakol dahil nais ng Diyos na may pakita na buhay at tapat ang kanyang pinaglilingkurang Diyos. Kaya sa buhay ng tao, kung nahaharap tayo sa mga sitwasyon and we recognize that we need God and we recognize that it is only God that could make our situation from negative to becoming positive for us, then God will help us restore what was lost. God will help us doon sa restoration process. Ibabalik kung ano yung nawala. Pastor, nung ako'y magsimulang maglingkod, ito yung aking kalagayan, ito yung aking sitwasyon. Pero dahil sa maraming mga problema at suliranin, nawala yung mga dati kong ari-arian. Kapatid, ipagpasa Diyos, ilapit sa Diyos, and God will help you restore what is yours and what was yours. Alam niyo po sa verse 7, and he said, ang sabi ni Eliseo, take it up. Sabi niya doon sa alagad, take it up. Kinuha, and he took it. And he took it. The disciple was able to receive kung ano yung talagang para sa kanya. Mga kapatid, kaya nga ang sabi ng Diyos, it was Jesus Himself who was talking to His disciples in Matthew chapter 19. And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, ye shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Ang kausap ni Jesus, yung kanyang mga alagad, patungkol sa mangyayari sa bansang Israel sa huling kapanahunan. Pero, ito po yung maganda, sapagkat dito sa verse 29, ito ay para sa lahat. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Mas maganda sa wikang Filipino, iyan ay mangyayari sa bawat isang nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o ng mga kapatid na babae o ng ama, ng ina, ng mga anak o ng mga lupain. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sino ito mga ito? Ang bawat alagad na piniling maglingkod, piniling unahin ang Diyos, pinili na
ipagkatiwala yung buhay. Ito yung pagsunod over comfort. Ito yung pagganap over kung ano yung meron tayo. Ito yung mga iiwanan mo yung lahat-lahat ng mga naririyan na dahil gusto mo talagang maglingkod sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Karugtong po sa verse 29, siya ay tatanggap ng 100 ulit. Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po madali ang pagpapaalagad. Hindi madali yung pagpapagamit ng buhay. Hindi ito yung paupo-upo lang bago enjoy lang. No. Maraming sakripisyo. Sabi nga ni Mrs., parang mabubuwang na ako. Pagdating sa bahay, ang aayusin na naman kung ano yung dadalhin pabalik ng magsaysay. Tureteng-turete na raw yung utak niya. Dahil pagdating niya sa magsaysay, ang iisipin niya kung ano-ano, pero pagbalik ng San Jose, sa halip daw na maging comforted siya dahil nasa bahay na siya, ang iniisip niya na naman kung ano yung mga dadalhin niya na naman gamit pabalik ng magsaysay. Sabi niya, talelong. Ngako, that's the beauty of serving God. That's the beauty of serving yung hindi kayang pagsilbihan ng maraming tao. Hilong-talelong, yun yung term niya, hilong-talelong na raw siya. Pero, salamat. Alam niyo po kung bakit? At the end of the day, ang pinaglilingkuran natin, hari ng mga hari. Bakit sa opisina? Alas 6 ang duty. Alas 4, alas 5, gising ka na. Maliligo na. Maghihilamos. Maliligo. Magkakape. Aayusin na lahat. Paspas pagdating sa duty. Yes, sir. Reporting for duty, sir. Eh, samantala, ang pinagsisilbihan din lamang natin doon. Tao. Hindi madali ang magpagamit ng buhay. I'll be frank to you. Hindi madali ang magpagamit ng buhay. Pero, napakaganda ng pabuya. Napakaganda ng reward na ibibigay ng Diyos. Anyway, ikaw rin naman, kapatid, ang makakapagsabi na nung mula nang ikaw ay maglingkod ng tapat at totoo, inayos ng Diyos ang buhay mo. Kapatid, hindi kayang ayusin ng mga scientists, hindi kayang ayusin ng mga psychologists and ng mga psychiatrists yung dati mong buhay. But when you serve God wholeheartedly, inayos ng Diyos yung buhay mo. Ikaw ang makakapagpatotoo niyan. Sapagkat yan din po yung nangyari sa amin. The very reason why we chose God over comfort, sapagkat alam namin, at the end of the day, maayos yung aming kalagayan, sapagkat kami ay naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kaya ngayong umaga, discipleship. Sa simpleng aral, sa talata na ating binasa, although sa banal na kasulatan ay maraming konsepto about discipleship, but in this particular message, in this particular text, ito yung aking nakuha. To be a good disciple of Jesus, to be a good disciple of the one that we're serving, let us first recognize that without Him, we can do nothing. Second, whatever might be happening in our lives, just trust God and He will be able to restore kung ano po yung mga nawala at yung mga nasira. Because God is the God of restoration. Third, what you're praying for, you'll be able to receive. All we have to do is commit everything to God. The text that we read prior to this, He will give 100-folds of blessing. Pero ano ang silbi ng mga biyayang yan kung hindi naman tayo kaisa ng Diyos? Ang higit na mahalaga, ang buhay natin ay nakaangkla lamang sa Diyos na buhay. Kaya sa lahat ng naririto ngayong umaga, kapatid, hindi ko po alam kung ano yung katayuan natin sa harap ng Diyos. Pero hinahamon kita, kapatid. Naglingkod na rin lang tayo. Ibigay na natin ng tapat at tunay yung ating paglilingkod. Hinding-hindi tayo magsisisi kung sa Diyos tayo mag-i-invest ng buhay at paglilingkod.
Matagal na tayo sa trabaho. Matagal na tayong nagtatrabaho. Pero parang may kulang. Marahil, ito na yung panawagan. Ibigay na natin kung ano yung hinihingi ng paglilingkod sa atin. Habang may oras pa, habang kaya pa ng katawan, kung ano yung nakikita natin kailangan ng iglesia, kulang ng ganito sa iglesia. Kapatid, kaya yan pinakita ng Diyos sa iyo. Ikaw ang tutugon. Ikaw ang gagamitin upang matugunan at mapunan yung mga ministeryong kailangan sa loob ng iglesia. Kailangan lamang natin tumugon. Araw ng misyon, 3 linggo sa buwan ng Mayo. Ito po yung araw we are doing and we are remembering and we are celebrating Mission Sunday. Not just because of offering. No. Kundi maging bahagi talaga ng ating puso ang pagmimisyon. Sapagkat hindi lamang ito hamon. Ito talaga ay utos. Sana sa susunod na linggo, meron tayong katabi. Galing sa ating pamilya, galing sa labas ng ating pamilya, mga naimbitahan maging kasama natin sa paglilingkod. Gampanan natin kung ano yung tawag ng Diyos sa atin. Lord, salamat sa iyong mga salita. Kailangan namin, Panginoon, tugunin ang hamon mo para sa amin. Subalit higit sa lahat, kailangan namin ang iyong pabor. Kailangan lagi namin yung pagsama. Turuan mo kami, Panginoon, maintindihan ang kahalagahan ng pagpapagamit ng buhay para sa iyong gawain. Kaya ang iyong mga anak sa iglesyang ito, lalo mo nga pagtibayin ang aming paglilingkod. Madatnan mo kami, buo, tapa na naglilingkod at nagpapagamit ng buhay. Samahan mo kami sa pagtahak sa landas na ito. Sa pagkatunay nga na kung wala ang pagkilos at ang pagsama mo, wala kaming magagawa. Kaya ngayong umaga, ang lahat ng papuri ay para sa iyong pangalan lamang. Patuloy yung paigtingin ang aming pagtitiwala sa iyo. Kaya aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.